Milestone. Achievements. Responsibilities. Challenges. History. Makatao. March. Mula dito sa himpilan ng 89IB, ito po si Rociana Hugar maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa seguridad, kapayapaan at pag-unlad sa probinsya ng Davao del Norte, Davao City at Bukidnon. 24 na barangay sa San Fernando, Bukidnon ang nagdeklarang persona non grata laban ang komunistang teroristang grupo sa kani-kanilang komunidad. Tunghayan ang naging kontribusyon ng 89IB sa kamakailan lang na pagkabuwag ng SRSDG Peddler sa Bukidnon. Estado ng kapayapaan at seguridad sa lokalidad ng Kitaw-Taw, Bukidnon, tinalakay sa second quarter MPOC at MADAC meeting. Pagkilala ng Makatao Batalyon sa kontribusyon ng mga DS officers at units na naging katuwang sa kampanya na tuldukan insurhensiya sa lugar ng nasasakupan sa Bukidnon. Mga sundalo at barangay officials nagsagawa ng massive awareness campaign sa mga katutubo sa Santo Tomas, Davao del Norte. Massive awareness campaign sa iba't ibang sektor ng lipunan sa Valencia City, Bukidnon nagpapatuloy. At tunghayan ang paglulunsad ng community outreach program ng LGU Braulio E. Duhali na pinamagatang Dasig Komunidad Project. Makatao. Nagdeklara ng persona non grata ang libu-libong mamamayan laban sa komunistang teroristang NPA sa lungsod ng San Fernando, Bukidnon mula noong ika-24 ng Marso taong 2024 hanggang ika-30 ng Abril nitong taon. Katambal ang 89IB, tumindig at nagkaisa ang LGU, Indigenous Cultural Communities at ordinaryong mamamayan sa pagtaboy sa masamang impluensya at kaguluhang hatid ng komunistang teroristang NPA sa lugar, lalo na ang kanilang kalupitan at buhaw-buhaw na mga pangako. Sa pamamagitan ng aktibidad ay pinahiwatig ng mamamayan ng San Fernando ang kanilang sentimento sa kalupitan at kahirapan na kanilang dinanas sa maraming taon na namumugad ang NPA sa kanilang lugar. Ipinaabot din nila ang kanilang mataimtim na pasasalamat sa kontribusyon ng unit na naging parte upang marating ng San Fernando ang estado sa kasalukuyan. Patunay lamang na sa pagkakaisa ay makakamit ng isang komunidad ang pagtatakwil sa mapanggambalang impluensya ng komunistang teroristang grupo para sa ikabubuti ng kanilang lugar at ikagiginhawa ng kanilang mga buhay. Sa patuloy na laban ng buong San Fernando upang makamtan ang inaasam na pangarap na insurgency-free municipality, ay hindi titigil ang suporta ng unit at maging katuwang at kabalikat ito sa lahat ng hakbangin sa kapayapaan at pag-unlad. Sa ilalim ng mahigit sa 6 na buwan na focused military operation ng mga batalyon sa ilalim ng 10th Infantry Aguila Division, ay matagumpay na nabuwag ang SRSDG Peddler na matagal nang naging problema sa kapayapaan at kaayusan sa Bukidnon. Sa pagtutulungan ng 89IB, 27IB, 60IB at 88IB at mga kapulisan ay nadiskubrihan ang arms cache sa boundary ng Agusan del Sur at Bukidnon. Ito rin ay isa sa mga naging paraan upang kusang mag-surrender ang 2 miyembro ng komunistang teroristang grupo sa 89IB. Kung kaya't, sa pagkaputol ng isang galamay ng komunistang teroristang grupo, ay mas humina ang kanilang impluensya at kakayahang magsagawa ng karahasan, pang-aabuso at gulo sa mga komunidad ng Bukidnon. Sa huli, kasabay ang pagkabuwag ng SRSDG Peddler ay ang panawagan ng 89IB sa mga natitirang miyembro ng armadong pakikibaka sa lungsod ng Bukidnon na gustong magbalik loob sa gobyerno at magbagong buhay, na bukas ang himpilan ng batalyon upang tanggapin sila ng bukas palad at walang panghuhusga upang magabayan sa kanilang pagbabagong buhay.
Matagumpay na nagtapos ang Second Quarter Joint Municipal Peace and Order Council, MPOC, at Municipal Anti-Drug Abuse Council, MADAC meeting na pinangunahan ng alkalde ng munisipalidad na si Honorable Edwin P. Abukayan na ginanap noong ika-9 ng Mayo sa Municipal Function Hall ng Kitaw-Taw, Bukidnon. Bilang isa sa mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at seguridad sa lugar ng nasasakupan, nakilahok ang 89IB kasama ang iba pang security sectors sa nasabing pagpupulong. Iprinesenta ni Lieutenant Colonel Tabas, 89IB Commanding Officer, ang mga tagumpay ng kampanya ng batalyon kasama ang pagsisikap sa kapayapaan at seguridad sa lugar sa pakikipagtulungan sa LGU sa pagkamit ng layunin na makatulong sa pag-unlad ng mga komunidad sa Kitaw-Taw. Maiging napag-usapan sa meeting ang mga update sa kapayapaan at kaayusan, kaligtasan ng publiko at community-based rehabilitation program upang itatag ang mga plano at programang nakaayon isyong dapat tugunan. Ang 89th Infantry Makatao Battalion ay nangangakong patuloy at matatag na magsisikap upang mapangatawanan ang misyon na kontrahin ang mga tao at organisasyon na nagbibigay banta sa katahimikan at kaayusan ng isang komunidad at panatilihin ang suporta sa hakbangin ng kapayapaan at pag-unlad ng LGU Kitaw-Taw. Pinuri ni Lieutenant Colonel Roel M. Tabas, 89IB Commanding Officer, ang mga nakadetached service na officers sa unit na naging katuwang sa kampanya at maging ang mga unit na naging kaagapay laban sa insurhensiya sa Bukidnon. Kinilala niya ang lahat ng naging katapangan at dedikasyon sa serbisyo ng bawat isa at binigyang papuri sila na naging kabahagi ng buong unit sa natamong tagumpay nito. Hindi lang sa pag-iikot sa mga kabukiran ang kanilang ginampanan sa 89IB, kabilang na din dito ang pagdaraos ng MAC, pagpapaigting na nabuong ugnayan sa mga mamamayan, at sila din ay naging mga guro ng mga kabataan sa kabundukan. Sa kanilang pagbabalik sa kani-kanilang organic unit, ay pabaon ng 89IB ang taos-pusong pasasalamat sa kanilang pagganap sa serbisyo at inaasahang ipagpapatuloy nila ang kanilang profesionalismo at disiplina kahit saan mang unit sila ma-assign. Noong ika-7 at ika-8 ng Mayo 2024, ang mga kasundaluhan ng 89IB sa pakikipag-ugnayan sa barangay officials ay nagsagawa ng mga aktibidad upang isulong ang culture of security sa mga komunidad ng mga katutubo sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nagsagawa ng film viewing, lecture at leaflets distribution sa mga residente kasama ang mga leader ng komunidad ng mga katutubo sa Sitio Manga, Barangay Magwawa. Lumahok sa aktibidad na ito ang 150 kabataan at mga katutubo upang mas paigtingin ang suporta nila sa aktibidad para sa kapayapaan at pag-unlad. Samantalang, noong ika-8 ng Mayo, nagsagawa naman ng lecture at leaflets distribution ang mga kasundaluhan sa Sitio Balulao, Barangay Magwawa. Kasama sa aktibidad na ito ang 68 mga katutubo at nang bahani. Layunin ng mga aktibidad na ito na isulong ang culture of security at bigyang diin ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa mga komunidad ng mga katutubo sa Santo Tomas, Davao del Norte. Binigyang kapasidad ng Alpha Arbiters Company ang mga security guards at mga tenants ng Robinsons Mall, Valencia City noong ika-10 ng Mayo taong kasalukuyan na ginanap sa atrium ng Robinsons Mall. Tinalakay sa nasabing MAC ang CTG infiltration sa business sector kung paano nila nilalason ang utak ng mga negosyante upang mag-alsa laban sa gobyerno. Sa pamamagitan ng MAC na ito, ay mabibigyan ng physical at psychological barrier upang maging mas mapagbantay sa paligid at mga pangyayari na maaring samantalahin ng komunistang teroristang grupo. Magpapatuloy ang MAC ng 89IB sa paglilibot upang pataasin ang kamalayan ng bawat isa. Ito rin ang pamamaraan ng unit na pangalagaan ang kapayapaan at kaayusan sa Valencia sa kasalukuyan. Mahigit sa 180 individual
ang nakabenepisyo sa inilunsad na Community Outreach Program ng LGU Braulio E. Duhali noong pangalawang araw ng Mayo na ginanap sa Barangay Magupising Covered Court, Braulio E. Duhali, Davao del Norte. Ang outreach na ito sa ilalim ng administrasyon ni Honorable Lea Marie Moral ay naglalayong matulungan ang komunidad sa kanilang pangunahing pangangailangan na pinamagatang Dasig Komunidad Project. Nakiisa sa nasabing aktibidad ang 89IB na pinangatawanan ni First Lieutenant Joseph M. Santos, Philippine Army, Executive Officer ng Bravo Company. Iilan sa mga serbisyong naihatid sa mamamayan sa naturang aktibidad ay ang pamimigay ng mga nakabalot na grocery items, libreng check-up at gamot, libreng gupit at masahe, at maging bakuna para sa mga hayop. Ang matagumpay na aktibidad na ito ay nagpapakita ng pagpapatatag ng convergence mechanism ng gobyerno at 89IB upang ipagpatuloy at panatilihin ang napagtagumpayan na insurgency-free status sa dakbayan ng Davao. At dyan nagtatapos ang mga balita mula sa nasasakupan ng 89IB. Para sa tao, para sa bayan, at para sa Pilipino.